Bumalik ako sa realidad, hindi siya tinugunan at sa halip ay tinapos na ang pagbabanlaw sa mga kutsara tinidor. Uuwi si Sir Miami ang gabi at dito siya maghahapunan. Kaya wag kang kukupad-kupad dahil pagod yun sa trabaho, maintang ulo. Ikaw ba naman ang mag-overtime sa trabaho ng halos 1 linggo eh? Halos sa opisina na siya natutulog. Dagdag pa niya. Sa opisina natutulog o sa mga babae? I am 100% sure he's fucking different women every night. The kind of overwork he has been doing this week. Sa nakalipas na linggo ay 1 o 2 beses ko lang siya nakita magmula nang makausap ko siya tungkol kay Faye. Dahil sa takot ko sa sinabi niya, ay wala rin akong naging tugon. Kaya nakakahinga pa ako ng maluwag dahil nang malamang hindi siya umuwi sa loob ng mansyon. Samantalang wala pa rin kapahingahan ang pagtatrabaho ko doon dahil sa mga palagiang utos ng kung sino-sinong katulong. At mas nangunguna pa si Davina kumpara kay Panying sa mapang-utos. Kinagaya rin niya ang paraan niya na pagtrato sa akin ng iba pang mga trabahante at pakiramdam ko'y pinagkakaisahan na nila ako. Subalit imbes na sayangin ko ang oras sa pakikipagbangayan at pakikipag-away sa kanila, ay mas pipiliin ko na lamang sundin sila kaagad. Kaysa naman pagtulungan nila ako at sa huli ako lagi ang may kasalanan. Mas bibigat lamang ang trabahong ipapataw nila sa akin at ako lang din ang mas mahihirapan. Oh, halu-haluin mo itong chicken curry. Babalik agad ako. Muling utos ni Manang Ofra. Agad akong nakakilos para palitan siya sa paghahalo nang makaalis siya ng kusina. Ako na lamang ang naiwan sa loob ng dirty kitchen. Ang ibang mga kusinera ay natapos na magluto ng iba't ibang putahe kung kaya't nagsilabasa na sila. Isa lamang sa mga uulamin ni Zack ang chicken curry mamaya. Mariin kong nakagat ang ibaba kong labi. Nag-aalinlangan akong kumuha ng maliit na bote ng durug-durug na paminta, saka ibinuhos ang halos kalahati noon sa chicken curry. Kabado kong hinalo-halo ang ulam nang sa gayon ay hindi iyon mahalata. Pinagpawisan at nanlamig ang mga kamay ko sa matagumpay na ginawa. Muli kong sinunod ang tumatakbo sa isip ko. Dinuruan ko ang pagkain at agad ninyong hinalo. Subalit ang hindi pa bumabalik si Ofra, ay hindi ako nakontento sa ginagawa. Nagdagdag ako ng mga kung ano-anong sangkap na mahahawakan ko. Kinabahan ako nang mag-iba ng kulay ang chicken curry, mas naging dark. Kaya naman nagdagdag na lamang ako ng tubig para bumalik sa dati. Bagaman hindi na iyon kasing lapot at kasing sarap tignan ngayon naman ay kumpara kanina. Nandiyan na si Sir Haskell. Nagulantang ako nang sumigaw sa Panying mula sa labas ng dirty kitchen kung saan ako naroroon. Tinalikuran ko ang pagkain at nagkunwaring pinupunasan ng lamesa. Maya-maya lang ay pumasok na si Panying kasama ng ibang mga kusinera para ilabas sa mga pagkain at ibalandra sa dining room. Ano ba? Okay na ba itong chicken curry? Binalingan ako ng isang maid na may edad para itanong yun. Napapalunok akong tumango. Opo, luto na yan. Oh, edi ito pang hinihintay mo. Patayin mo na tong kalan at ilipat yan sa tray. Syusyong-syong. Nabigla ako sa pagmamalpitan niya. Nakakatawa na all around na trabaho ko sa mansyong to. Habang sila ay may nakadesignated lang na gawain. Wala akong imik na sinunod ang iniutos niya. Nang mapagtagumpayan ay inilapag ko ang ulam sa lamesa para masama sa paglabas ng ibang mga maid. Pero muli ako napansin ng may edad na babaeng yon. Wala ka bang common sense? Sa tingin mo ko sa maglalakad yung chicken curry papunta sa dining room? Kumilos ka at gawin yon. Simpleng bagay kinatatamaran. Gusto ko mapasigaw sa loob-loob ko. Why do I have to serve food to that evil man? May impit na sigaw ko pa rin sinunod ang utos. Gamit-gamit ang kitchen mittens ay binuhat ko ang bagong luto na chicken curry papunta sa dining room. Ganoon na lang ang kaba sa dibdib ko nang masalubong ang paningin ni Zack. Nakatingin na siya kaagad sa gawi ko. Mukha siyang pagod, animoy hindi natulog ng 1 linggo. Kahit na natural ang pagiging gandang lalaki niyan ay hindi niyon matatakpan ang itsura niya ngayon. Ang dining table ay iba ang disenyo ngayon kumpara sa huling pagkakatanda ko. Kung dati ay may haba itong 3 metro at maraming bakanting upuan, ngayon naman ay 4 na upuan na lamang ang meron. Pinagkakasya din ng mga putahe sa liit ng espasyo ng lamesa.
Subalit ang main dish yata ay itong chicken curry na hawak ko. Ilagay mo yan dito sa sentro. Pasiring na utos ni Panying sa akin na mabilis kong sinunod. Mula sa sulok ng mga mata ko ay nakita ko si Zack na nakatitig sa ulam na yon. Did you cook it? Maging ang boss niya ay pagod, kung kaya't mas nakakatakot pakinggan. Bahagya ako napaintag, na natiling nakayuko sa kinatatayuan. Hindi. Is that so? Si Manang Opera pa rin siyempre ang main cook natin dito, sir. Siya nagluto niyan. Masigla ngunit magalang na pagsasalita ni Panying. Kain na ho kayo at magpahinga pagkatapos. Halatang kailangan niyo ng mahabang tulog. Matunog akong napalunok. Nang iangat ni Zack ang kutsara niya ay mabilis ako nakatalikod para lisanin ang lugar na yon. Good luck. Magsuka ka sana. Did I tell you to leave? Nanigas ako ng taasan ni Zack ang tono ng boses niya. Batid kong ako ang kinakausap. Mariin ako napapikit ang mga mata at dahan-dahan siyang nilingon. Po? Napakalalim ng paraan ng pagtitig niya sa akin. Sit down. Sit down? Puno man ng pagtataka ay unti-unti akong umupo sa semento habang nakatingin sa kanya. Binabalutan ng kaba. Agad na nagsalubong ang kilay niya. What the fuck are you doing? You sit down here in front of me. Tanga ka ba? Itinuturo niya ang katapat niyang upuan. I'm screwed. Did he already see through me? Bakit? I refuse to stand up. Because I said so. Sinamaan niya na ako ng tingin na uubusan ng pasensya. Ano ba yan, Audrey? Umayos kang babae ka! Paggalit na sambit ni Panying sa akin. Napipilitan akong tumayo at sinunod na lamang si Zack. Naupo ako sa katapat niyang upuan ng tahimik. Eat. Walang emosyon niyang pinasadahan ng tingin ng chicken curry. Eat it, and let's see how the poison will take effect. Nanlaki ang mga mata kong sinalubong ang paningin niya. Narinig ko rin ang pagsinghap ng hangin ni Panying sa gilid dala ng gulat. I hated him to the earth's core. The same goes with Landers. Pero hindi ako mamamatay tao. Anong akala mo? Magkapareho tayo? Napapatay na lang ng tao ng basta-basta? Hindi makapaniwala at sarkastiko kong tanong sa kanya. I don't kill without a reason. And you have tons of reasons to kill me. Yet, we are the same. Nanggagalaiti kong anas. I am not like... Kaya, huwag mo kong itulad sa'yo. Isa kang demonyo. Audrey! Galit na sumingit ang boses ni Panying. Talaga namang. Sinanyasan siya ni Zack na tumigil. All of you, leave us. Close the door and step a few kilometers away. Dismiss now. May pagtataka man sa utos niya ay walang nagawa ang mga katulong, maging si Panying. Isinarado niya ang pintuan sa dining room at nanaig ang katahimikan. If what you're saying is true, then prove it. Walang bakas na galit o anumang ekspresyon sa mukha niya. Sobrang lamig at lalim ng mga mata niya kung makatingin sa akin. I gritted my teeth and looked down at the chicken curry that I had spit on and messed with the ingredients. Go on. Pukaw niya pa. Tinaas ko ang kamay ko at kinuha ang kutsara. Okay lang, laway ko naman to at nakakayanan ko ang kumain ng maduming ng tinapay. Ito pa kaya? Dire-diretso kong binungal ang ulam gamit ang kutsara at sinubo iyon sa kanilinok nang hindi nilalasap. Agad ako nasamid ng malasahan ng paminta at kung anong maanghang. Kumuha agad ako ng tubig saka ilang beses na napaupo. How disgusting. Singhal pa niya. Inilabas niya ang kanyang cellphone at pinadula sa table hanggang sa huminto sa harapan ko. Nanlaki ang mga mata ko nang makita nagpe-play ang isang video kung saan hinahaluan ko ng kung ano-anong sangkap ang chicken curry. I forgot to tell you that. I have surveillance cameras all over my territory. One wrong move and you'll get exposed. Nanindig ang balahibo ko nang tumayo siya at mabilis na nakalapit sa aking harapan. I see that you gained some flesh while I'm out. His face darkened. Now,
Leave that dress of yours and bed. I'll have you as my dinner for tonight. What the? Did you pass out again? Nagulantang ako sa sigaw ni Zack. Inangat ko ang katawan ko nakahimlay sa lamesa para lingunin siya. Hindi. Ganun na lang ang pagsasalubong ng makapal niyang kilay at paglukot ng noo niya. Then, why are you so quiet? Iritado pa niyang tanong. Kunwari nag-iisip ako. Required bang mag-ingay? Pang-ilan na ba? Tuloy mo na lang nang matapos na. Ilang segundo lang ay agad kong pinagsisihan na sinabi ko yun. Why am I always trying to provoke the hell out of him? Bakit hindi ko maiwasang hindi siya bisitin o insultuhin kahit pa alam kong ako rin ang kawawa sa huli? Parang gusto kong maiyak. Agad akong nawala sa sarili. May kung anong pait ang namuo sa dibdib ko. Now, I understand why I can't help myself from provoking him. It's because I want to hurt him, even though I know it's impossible. But I can see how I can damage his ego as a man. Nararamdaman kong gusto niyang angkinin ng buo ang katawan ko. Nabatid kong noon pa man ay kinababaliwan na niya. He can easily have my body whenever he wants. He can own it. He can devour it however he wants. And he can even take away the little dignity I have left for myself. But that doesn't mean I didn't have the choice to ruin his desire. Hindi ibig sabihin na nakuha na niya ang katawan ko, ay wala na akong gagawin at hahayaan siya lang ang maging masaya. He knew me well, but I knew him well too. Hindi niya gustong may ibang tao ang nakakatapak sa teritoryo niya. Sino mag-aakala na pwede kong magamit ang katauhan ni Landry sa isipan niya para tapakan ang pagkakalalaki niya? Kahit na ako ang mahihirapan sa gagawin ko, masasabi kong sulit yon. My life is hard as it is whatever I do anyway. Batid kong pahihirapan niya ako ng matagal bago ako maisipang patayin. Bago yun mangyari, kapiling ko na ang anak ko at malayo sa kanya. That Landry's Maxwell. Kumagat siya sa kasinungalingan kong yon. Is he any better than me? You're almost better than him. Almost. I emphasize. Is that so? Palihim ko napigil ang aking hininga nang marinig ko ang pagtanggal niya ng kanyang sinturon. Think again, Audrey. Who's better than who? May panggigigil at inis sa tono ng boses niya. Bumaba ang halik niya sa aking batok, paikot sa aking leeg, saka muling bumabalik sa aking tenga. Zack, pinisil niya ang pangako at hinuli ang paningin ko. Address me properly. Master. Nabigla ako nang halikan niya ang mga labi ko mula sa likuran. Ni hindi man lang nakaramdam ng ngalay ang leeg ko sa posisyon naming iyon. He never stopped thrusting. Deeper, faster, rougher, making my mind go chaotic. Pareho naming habol ang hininga ng sandaling maghiwalay ang aming mga labi. Subalit hindi pa man nakakabawi ay muli niyang sinakop ang labi ko, animoy isang estrangherong nabilad sa desyerto at uhaw na uhaw sa tubig. Kahit na nilabasan ako ay hindi pa rin siya tumigil. Nangihina man ang katawan ko ay wala akong ibang magawa. The last time I remember, he's in for 3 rounds. Anong nangyayari sa'yo? Bakit mas kumupad ka sa pagkilos? Ang dami pa mga tela ang kailangan ng malabhan. Ana si Davina habang pinapanood akong magpasok ng mga kortina sa loob ng washing machine. Kung tumutulong ka, edi sana mas mapapadali ang trabaho natin dito. Walang alinlangan kong tugon. Ay, pasalamat ka nga't kahit papano, tinuturo ko sa'yo dapat gawin, no? Kung hindi ko lang iniisip ang kapakanan ni Sir Zack, ay hahayaan kitang mga pa mag-isa mo. Pero dahil sa ginawa mo sa pagkain niya kahapon, tignan na lang natin kung makakalusot ka pa. Kung bakit ba kasi hindi na lang siya palayasin ni Sir? Kunot noo at nakapamayawang na pagsasalita ni Baby habang may buhat-buhat sa basket. Hoy, wala kang karapatang questionin si Sir Heskela. Hindi madali sa kanyang kupkupin niyang buhang yan matapos ang ginawa niya. Pasalamat na lang si Audrey na binigyan pa siya ng lugar dito sa mansyon. Hinayaan ko silang magchismisan at paniwalaan ng opinyon ng isa't isa nang walang kaalam-alam sa katotohanan. Mabigat ang katawan ko ngayon dala ng pagod sa nangyari kagabi. Kaya naman mabagal din ang pagkilos ko sa trabaho.
Ayoko nang balikan pa sa alaala ko ang ginawang kahalayan ni Zack sa katawan ko kagabi. Matapos kong paikutin ng washing machine, ay binuhat ko ang basket na may mga bagong labadang tela para sana iyon ay isang sa labas. Subalit sa kung anong dahilan, ay hindi ako pinadaanan ni Baby palabas ng laundry room. Bago ka magsampay, Anya, sabihin mo nga pala muna sa amin kung ano nangyari sa ni Sir Zack sa dining room. Talaga bang tinangka mo siyang lasunin? At kung ganon, bakit hindi ka pa niya pinapalayas? Oo nga naman. Napapaisip na usan ni Davina. Saka magkasalubong ang kilay akong pinaharap sa kanya. Dapat may nakapataw na sa'yong parusa. Kilala ko si Sir. Malaki ang galit niya sa'yo at hindi siya yung tipo ng among walang ginagawang aksyon laban sa ginawa mo. Napablangko ako ng ekspresyon sa mukha. Pinarusahan na niya ako, okay? Sabay na nalukot ang mukha nila. Eh di ano nga ginawa sa'yo? Bakit buhay ka pa rito sa loob ng mansyon? Naiirita at nauubos ang pasensyang tanong ni Baby. Wala ako sa mood na makipagbangayan. Gusto ko nilang matapos ang trabaho ngayong araw, gumabi at nang makatulog na ako ng mapayapa. Matunog kong ibinabasa sa semento ang basket. Maingat kong tinanggal ang 3 botones ng aking maidress. Marahil, nag-iisa na lang iyon ngayon matapos sirain ni Zack ang isa kagabi. Anong? Walang hiya-hiya kung pinakita sa kanila ang mga markang iniwan ni Zack sa leeg at dibdib ko. Ganon na lang ang panlalaki ng mga mata nila nang mapagtanto agad ang pinagmula nun. Mapakla ako napatawa ng sarkastiko. Mas marami pa sa ibaba akong katawan. Baka gusto niyo ring makita. Malandi ka talaga. Ako naman ang nagulat sa buwelta ni Davina. Lalo na't mabilis na nakadapo ang palad niya sa pisngi ko. Bruha ka! Ginagamit mo yung katawan mo para maakit si Sir. Kalad-kalit babae, wala kang kahiyan. Kaya naman pala takang-taka ako kung bakit hindi ka pa napapalayas ngayon. Paano mo nagagawang linlangin si Sir? Tingnan mo nga yung katawan mo. Nakakadiri. Kati-kati mo, higad. Nilunok ko ang mga sinabi nila at walang naging imik. Sa tuwing gumagawa sila ng eksena at papatulan ko, ay sa huli, ako lang din ang maiipit at kawawa. Nakatanggap ako ng malulupit na mga salita, sapok sa ulo, sampal at paghila sa aking buhok bago nila ako tuluyang pinagsawaan. Malakas ako na pabuntong hininga bago inayos ang aking sarili. Nanatili muna ako sa loob ng silid ng halos 20 minutos. Sinisigurong nakalayo na sila ng ilang kilometro. Akma na sana akong hahakbang palabas dala ang basket nang may tumunog na ringtone na sigurado kong nagmula sa isang cellphone. Kumabog ang dibdib ko nang may makitang cellphone sa ibabaw ng isang hindi gumaganang washing machine, kung saan malapit si Baby na nakatayo kanina. Nanginginig ang mga paa kong lumapit doon at may nanlalamig na mga kamay iyong kinuha. Sa loob ng 3 taon, ngayon na lang ulit ako halos nakahawak ng cellphone. Pumilis ang paghinga ko sa matinding kaba. Dali-dali ko iyong pinower off upang hindi mag-ingay. Saka mabilis na pinasok sa loob ng aking bulsa na ani mo'y baguhang magnanakaw. Sunod-sunod ako napalunok. Batid ko namumutla na ang buo kong mukha ngayon. Matagal na akong sumuko sa ideya na makakahawak pa ulit ako ng cellphone dahil sa takot na mahuli ni Landers. At mabuntong na naman sa anak ko ang pagmamalupit niya. Pero ngayong malayo si Landers at Zack sa anak ko, bakit hindi man lang sumagi sa isipan ko ang pumuslit ng cellphone at nang makontak si Helena? Ano pang ginagawa mo dyan? Tinatakasan mo ang trabaho? Halos manindig ang balahibo ko sa takot nang sumulpot sa pintuan si Eza, isa sa mga kasamahan nila Davina. Siya ang pinakamaliit sa 4 at ang isa naman ay si Nicole, na parang kanang kamay na ni Panying kung kaya't madalas nilang hindi kasama.